Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay August 18, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Raised in Glory. Mayroon ka bang sakit o karamdaman? And yung scripture po natin ngayong araw is 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 43. And yung sabi po dito sa ating concept na raised in glory. Raised in glory refers to the transformation of our resurrection bodies which will be glorious, incorruptible, and suit for our eternal reign with Christ. Modeled after the risen Christ, our new body will reflect the beauty, strength, and splendor benefiting our redemptive status as co-heir with Him. The Bible emphasizes the continuity and transformation of our bodies, not the abandonment of the physical, but its glorification. The resurrection assures us that death is not the end, but the beginning of our full inheritance in Christ. And yung sabi po sa ito sa ating scripture na 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 43, so will it be with the resurrection of the dead, the body that is shown in perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli sa walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian, itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. And sabi po dito sa ating sa teaching number 1 natin is, our body are expiring so fast. Nasabi dito nga dun sa race in our glory nga daw na natatransform natin yung resurrection body natin. Kaya po nasabi dito sa teaching na yung nasutunan natin ngayon na yung bodies pala natin ay talagang nag-experience ng mabilis. And teaching number 2, our bodies are redeemed by Christ. Sabi naman po dito na apply po na yung mga bodies po natin ay talagang nare-redeem to sa ating Panginoong Hesukristo. And teaching number 3, our bodies will be raised in glory. Sabi naman po dito na yung ating mga katawan daw po talagang nagre-raise or talagang tinataas para tayo ay mag-glory sa ating Panginoong Diyos. And ito nga daw po sabi dito na yung ating mga bodies is talagang ito yung model na after the risen Christ, our new body is talagang magre-reflect ng totoong maganda, totoong malakas, and splendor benefiting na ating pagkakuha dun sa status na tayo yung tagamana ng ating Panginoong Hesukristo. And application number 1, understand your purpose before you die. Sabi nga po dito na i-apply po natin sa life natin na dapat na maintindihan talaga natin yung purpose ng buhay natin bago tayo mamatay. Na dapat talaga ang purpose natin is tinataas natin, glorify natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 2, utilize your body like a tool while still strong. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na yung mga katawan po natin is i-utilize natin yan, like magamitin natin to na ito yung tool na para tayo ay maging strong talaga. And application number 3, unleash your potential now for God's glory. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na ilabas na natin talaga yung totoong potentials ng mga katawan natin na ito talaga yung pagbibigay ng pag-glorify natin sa ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.